Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, doon pa rin tayo sa yung wida'a. At ito nga yung pag-iiwan ng ay di pala wida'a, wadi'a pala, wadi'a. At ito yung pagtitiwala ng gamit sa sino mang mapagkakatiwalaan. At natalakay na natin yung ilan sa mga usapin yung pagsasabatas dito. At yung panghuli na ang maaari lamang talagang mapagkatiwalaan, yung mapagkakatiwalaan. Not necessarily hindi mandurugas. Basta may kakayanan na pangalagaan yung anuman na iiwan mo sa kanya. Kasi pwede naman merong tao na hindi naman manloloko, pero pabaya. Bata o tao na kumbaga alam mong halimbawa abala sa trabaho. Merong tao, yung trabaho niya magluto. May niluluto siya. Tapos may iniwan ka pang gamit to. Abala na yun sa ganyang trabaho para bantayan pa yung gamit mo. Kaya nga sa mga trabaho, dapat nakapokus talaga yung tao, hindi siya multitasking. Bawa niyan, yung nababanggit ko sa inyo nakaraan, bawa gwardiya, tapos tumutulong pa magwalis o wala na. Naiwan na niya yung pwesto niya. Parang gwardiya ng yung dyan sa Cebuana. Lagi ko napapansin yun eh. Lumalabas, bumibili ng ulam, parang inutusan nila lumabas. Hindi nila dapat ginagawa yun eh. Yung gwardiya nila doon, matanda pa naman yun. Lalabas yun, parang inutusan nila bumili ng pagkain. Yun dapat aalis ng pwesto. Sila ang lumabas. Sila, yung mga doon, cashier. Pero yung gwardiya, hindi mo yung pwedeng abalahin. So dito, al-mas'alatu thalitha fil ahkamil muta'allika bil wadi'ah. Ang mga ahkam, mga panuntunan na may kinalaman sa wadi'ah. So una, al-wadi'atu amana fi yadil mustawdi o mustawda. Tama, mustawda. Yung sa kanya inilagak yung bagay. Siya yung merong amana. Siya yung may pananagutan. Ang wadi'ah ay pagkakatiwala sa mustawda. So, siya yung merong pananagutan dito. Fala damana alayhi illam yafrut. Wala siyang pananagutan hanggat hindi siya nagkukulang sa kanyang pangangalaga doon sa kanyang pananagutan. So wala siyang magiging pananagutan kung halimbawang may mga nangyari doon sa pinagkatiwala sa kanya na wala na siyang kontrol, hindi na niya kontrolado. Kaya nga sa iba't ibang mga kasunduan ng mga tao, meron tinatawag na force majeure. Force majeure. Ibig sabihin force majeure, kumbaga mga kalamidad na hindi mo na talaga mapipigilan. At ganyan yung konsiderasyon halimbawa sa mga sa insurance. So merong mga bagay-bagay na hindi na nila pwedeng makover kasi natural na nangyari eh. Yung force majeure, yung ilan sa terminolohiya ginagamit nila. Act of God, kagagawan daw ng Diyos. Hindi naman sinisisi yung Diyos, pero Diyos na lang yung makakagawa ng ganong bagay. So maaaring hindi siya makocover ng insurance. Diba, biglang nagkagera. Gera, diba? Yung motor mo, binabayaran mo insurance taon-taon kasabay ng rehistro. Yung motor mo tinamaan ng drone. Yung drone ng Russia, ng Iran tinamaan. Sisingilin mo ng insurance ngayon yung tapos hindi nila i-cover. Kasi kadalasan sa mga insurance sasabihin nila kasama yan yung force majeure na sinasabi. Pero sa atin mga Muslim kasi yung insurance, di ba bawal naman nga talaga sa atin. Kasi parang sugal yan eh. Kung masira yung motor mo, madisgrasya ka. Kung pwede, huwag mo nang kunin yun eh. Huwag mo nang kunin, iya mo na yun sa kanila. Huwag mo nang i-avail yung anumang serbisyo nila.
So kung hindi siya nagkulang, wala na siyang pananagutan doon. Wala na siyang pananagutan, inshallah. Wal aminu la yudman illam yataaddi. At ang pinagkakatiwalaan ay wala ng pananagutan kung hindi naman siya nagkulang o nagmalabis. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la damana ala mu'taman. Wala raw pananagutan ang sino mang pinagkatiwalaan. Ang tinutukoy dito, wala na siyang pananagutan kung tinupad na niya yung kanyang pananagutan. Di ba? Yung gwardiya, trabaho niya, protektahan yung yung bangko, halimbawa. Balik tayo doon sa Palawan. Palawan, Cebuana pala, yung sample natin kanina, nabanggit natin kanina. Yung gwardiya laging umaalis. Pag hinold up yung Cebuana na nandun siya, wala siyang pananagutan doon. Tinupad niya lang naman yung tungkulin niya. Nandun siya, tinutukan siya ng baril. Kahit nga yung yung mga security guard, di ba yung iba, di naman nalalaban, di ba? Actually, ang talaga nila, kapag overpowered ka na, hindi na obligado sa iyo manlaban. Kaya marami sa mga bangko, dumadapa na lang din yung security guard. Kung ako security guard, hindi ako makipagbarilan din sa hold-upper. Ano ko, gago? Ipagbarilan na sa hold-upper. Andiyan na nakatutok sa'yo, tapos 5 sila, mag-isa ka lang, dalawa lang kayo. Wag na. Sumabay ka na lang din sa kanila. Pera ng bangko, kaya nila palitan yan na namang oras. Yung hold-upper, mahuli yan ng pulis maya-maya. Huwag ka na manlaban. Pero, ang masama niyan, yun nga, yung gano'n, yung kalagayan ng Cebuana. Yung guardian nila nasa labas. Lumalabas, bumibili ng ng ulam. Kung tsetsempohan natin yun, di ba? Tayo hold-upper, di ba? Alam na natin yung schedule niya. 11:30, lalabas na yung maya-maya. Tingnan mo. Lalabas na yung maya-maya. Di paglabas niya, salisi tayo doon, hold upin natin si Cebuana. Yun, may pananagutan siya. Bakit umalis siya sa pwesto niya? Di ba sa security, merong 11 general orders, katulad sa military. Pangunahin doon, wag mong iiwan yung pwesto mo. Magkaroon ng pagkukulang. So kapag natupad mo na yung kumbaga yung hinihiling sa'yo, wala ka na pananagutan. Ano man yung mangyari doon sa ipinagkatiwala sa iyo. May pinagkatiwala lang sa iyo, tapos kumbaga binaha yung bahay mo, paman, wala ka ng pananagutan doon. Inshallah, kung babiglaan yung baha, tapos hindi mo na naiakit yung gamit na inilagak sa iyo, walang problema. Inshallah. Pangalawa, Ida ta'adda alal wadi'ah aw farrata fi hifdhiha fa innahu yadbinuha ida talaffat li'annahu mutalaffin limali gayrihi. Kapag siya ay lumabag kumbaga sa inilagak sa kanya, kumbaga hindi niya tinupad yung pagkakatiwala o nagkulang sa pangangalaga doon sa pinagkatiwala, mananagot siya kung ito ay masira. Dahil siya ay kumbaga nagtapon lang o sumira lang sa pinagkatiwala sa kanya ng ibang tao. Kasi minsan mga ganito, isipin niya, di ba, may pinatago kang gamit, mga libro, tas bumabaha na. Hayaan niyo na lang yan. Pinagkatiwala lang naman sa akin. Hindi naman sa akin yan. Sa ibang tao naman yan. Hindi. Yung oras pa lang na tinanggap mo yung papatago sa libro, halimbawa, inako mo na yun na parang sa'yo na pananagutan mo. Na kung masisira yun, makakaramdam ka rin ng pagkalugi, ng malasakit doon sa gamit. So, ganoon. Meron kang kumbaga, may pakiramdam ka na ikaw ay may pananagutan. So kapag masira nga yun, meron ka pananagutan. So pwedeng sisingilin sa iyo, pababayaran sa iyo. Lalo na kung bagay na may halaga. Maaaring sisingilin yun sa iyo. Depende naman iba-ibang kalagayan. Pwede magrereklamo yung
yung nag-iwan sa'yo, pwede siya magrereklamo sa korte, magdidemanda ng kapabayaan, gano'n. Kaya nga sa balita, madalas maririnig ninyo yung yung reckless imprudence. Malawak yung saklaw nun eh. Madalas maririnig nyo siya sa kumbaga, sa aksidente. Di ba may mga nabangga, reckless imprudence resulting in damage to property, may mga nasirang mga gamit. O may namatay, may nasaktan, resulting in homicide, resulting in physical injury, mga ganung bagay. So pwedeng siya kumbaga, parang magiging ganon yung kalagayan ng tao na may pinagkatiwala sa kanya. Tapos hindi naman niya pinangalagaan. Hindi niya pinangalagaan. Parang may ganon yung kanyang kalagayan. So naman yung mga magiging ganito, may masira na pinagkatiwala mo, pwede kang magreklamo. Sa pangatlo, yajibu alal mustawda hifdal wadi'ah fi jarazin mitluha urfan. So, obligado daw doon sa pinaglagakan ng gamit ang pangangalaga doon sa ipinagkatiwala sa kanya sa pamagitan ng pagtatago dito. Doon sa nakagawian na nila na pagtaguan na ligtas talaga. May pinagkatiwala sa'yo pera. Tapos inilagay mo lang doon sa bakuran nyo. Iniyahan mo lang doon yung pera. 10,000. Manipis lang yun, di ba? Inilagay mo lang yun doon, 10,000. Tapos nawala, hinangin. Meron ka doon pananagutan. Sinong gagong hindi magtatago ng pera na pinatatago sa kanya? Kahit pa sabihin natin na di ba? Wala namang magnanakaw dito, wala namang dumadaan dito. Si Ahmad may pinatago sa akin, 100,000. Makapal-kapal na yun, isang bundle, ganyan, 100,000. Inilagay ko lang dyan. Sa ilang araw na, nawala. Nakuha pala ni Chino, ginawang eroplanong papel. Yung pera. May pananagutan ako dun. So, dapat itatago. Inshallah. So, dito, yung sinabi, inshallah. Sinasabi, lianna Allah Azza wa Jalla amara bi ada'il amanat ila ahliya. So, ngayon dalil, yung nabasa natin na aya nung nakaraan. Ipinag-utos ni Allah na tuparin natin yung mga amana sa mga nagmamay-ari nito. Wala yamkinu dhalika illa bihifdhiha. Hindi matutupad ang amana liban na lang sa pangangalaga dito. Itong pangangalaga nga, hindi lang sa bagay na iniwan sa iyo Bagay na talagang ipinagkatiwala sa trabaho, halimbawa ano pa man tungkulin o ano pa man. Kahit nga yung yung aya, di ba, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang kalalakihan, sila daw tagapagtaguyod sa kababaihan. Ang pagiging kawam, ibig sabihin, tagapagtaguyod, tinutustusan mo. Ibig sabihin, ipinagkatiwala sa kalalakihan yung mga kababaihan na nasa ilalim ng pangangalaga nila. Nanay, kapatid na babae, asawa, anak na babae, mga ganong bagay. So, kailangan tutuparin yung tungkulin sa kanila. So, dito ngayon tinutukoy dito ni Allah na kumbaga pagbabalik o pagsasauli ng amana o pagtupad, yung pagbabalik ng amana ay yung pagtupad sa amana sa mga may-ari nito na dito nga na hindi nga magagampanan yung amana liban na lang na pangalagaan ito. Kasi yung layunin ng pag-iiwan sa iyo ng isang bagay ay ang pag-asa ng tao na yun sa iyo. Kumbaga nananalig siya sa iyo na mapagkakatiwalaan ka. Na pangalagaan mo yung gamit niya katulad ng kung paano niya pinangangalagaan. O mahigit pa. Kasi pwedeng may bagay na ipagkakatiwala natin sa iba kasi mas mapangangalagaan nila yun eh. Sa bahay natin may daga. Meron tayong pagkain, doon mo na pinatago sa kapitbahay. O yung pagkain kailangan naka-refrigerator, naka-freezer, mga ganung bagay. So pwede rin magiging
dahilan yun. Yun nga, kung di niya gagawin naman yun, yung pinagkatiwala sa kanya, hindi nga niya natupad yung amana. Pang-apat, yajuzu lil mustawdi an yadfa al wadi'ah ila man yafadahu ila man yafadu malahu adatan. So yung mga pwede mong pagkatiwalaan sa itong mga tao na ito. So pwede mo silang yung ipagkakatiwala mo na bagay, pwede mong ibigay doon sa mga tao na tradisyonal na mapagkakatiwalaan. Kazawja, wa abdihi, wa khazinihi, wa khadimihi. So pwede mo itong ipagkatiwala sa asawa, diba, sweldo mo, di ba? Bibigay mo sa asawa mo, siya yung mangangalaga ng pera mo. So traditionally, ganun. Ganun talaga. Yung lalaki, binibigay niya yung pera niya sa asawa niya. Okay, alipin niya, meron siyang alipin na tagapangalaga ng yaman niya. O yung khazina, kumbaga treasurer. O khadim, katulong. At iba pang mga tao na, kumbaga, otomatiko na meron pananagutan sa yaman na iiwan mo sa kanila. Kasi bahagi ng trabaho nila eh. Bahagi ng trabaho nila. Bakit katulong? O bibigay mo sa kanya yung pera para mamalengke. O yun. Pinahintulutan yun. Treasurer, bibigay mo sa kanya yung pera. Kasi siya na yung magtatago nun eh. Tapos lilista niya yun. Magkano natanggap na pera, tapos saan ginastos yung pera. Sa mga bagay. Ngayon nga, kung sila naman yung makakalabag doon sa amana, so syempre meron silang pananagutan. Kasi trabaho nila eh. Trabaho nila yung pangalagaan yung pera. Liban na lang doon sa kaninang nabanggit nga na kumbaga wala na silang kontrol kung masisira yung ipinagkatiwala sa kanila. Bawa yung bangko, di ba? Yun din isa pa pala magandang sample yung bangko. Bumagsak yung ekonomiya. Yung pera mo na nagdeposito ko sa bangko 1,000,000. Ilang beses nangyari yan eh sa mga bansa na bumabagsak yung ekonomiya. I-withdraw mo yung pera mo, hindi ka makapag-withdraw. Hindi mo ma-withdraw 1,000,000 mo. Pwede kang mag-withdraw siguro 10,000 lang kada araw. Eh, ang tagal nun. 100 araw mo withdrawin yung pera mo. Baka 100 araw, ubus na din yung pera ng bangko. Kasi talaga bagsak yung ekonomiya eh. Wala silang kumbaga, magawa man nila na mapa-withdraw yung pera mo, wala na rin yung halaga. Maring bababa masyado yung halaga. Nangyari yan sa Germany, nangyari yan sa Russia. Kumbaga tuminding inflation. Maka 1,000,000 mo, 1 kilong bigas lang mabibili nun. Sobrang tindi ng inflation. Ganyan nangyari sa Russia after ng Germany after ng World War II. World War I pala, after ng World War I, bumagsak masyado yung yung currency. Wala na siyang halaga. So yung mga ganung bagay, wala na pa nagkuta yung bangko doon. Kasi buong bansa yung bumagsak, hindi lang sila. Panlima, la yajuzu an yuwaddi'aha enda gayrihi min gayri udrin. So hindi pinahintulutan na ilalagak mo yung yaman mo, ano pa mong pagkakatiwalaan mo, o anumang ipagkakatiwala mo, liban pa doon sa mga nabanggit kanina. Liban na lang sa matinding dahilan. Di ba yung mga traditional na pinag-iiwanan natin ng yaman talaga, pinagkakatiwalaan niya, asawa, o treasurer, katulong, gano'n, o sino pa man na empleyado. Kung ilalagak mo to sa iba, hindi pinahintulutan, liban na lang kung may matinding dahilan. Merong matinding dahilan. At yung mga matitinding dahilan, wa amali udrin kasafarin aw huduri mautin fajais. Halimbawa naglalakbay ka, hindi mo naman kasama yung asawa mo, halimbawa. Tapos meron kang gamit, so pwede mo rin yung iwan sa iba. O kaya mamamatay na, lalo na yung mamamatay na malayo sa kamag-anak. So anumang gamit na hawak niya, pwedeng itatago rin ng iba. Ngayon yung mga ganitong kalagayan, syempre mainam paglagakan ng mga gamit mo. Otoridad. Barangay, police station, ganun. Di ba, naglalakbay ka, di ba?
Tapos ano ka, may mga dala kang ano, alahas o ano pa man. Tapos basta, kasi ilang dahilan, nagka-aberya. So, pwedeng ganun. Kasi sa hotel, ang totoo niyan, kahit sa hotel, hindi ka pwede basta-basta mag-iwan ng gamit dun eh. Yung mga hotel. Kasi nga 'di ba yung mga empleyado nila, may mga susi yun nung bawat kwarto. Pwede nga nilang linisan yun eh. Ano ba pag alis mo, lilinisan nila yun. Lalo na pagka wala kang binilin na walang papasok sa kwarto mo, bubuksan nila yun tapos lilinisin nila. O nandun lang gamit mo pakalat-kalat. So pwede mapag-interesan yun. Lalong-lalo na yung marami sa mga, yun nga ayon sa statistics, ang marami sa mga nangyayaring pagnanakaw, ano siya opportunity. Kung nagkaroon ng opportunity yung tao na mabilisan niya lang na makukuha yung isang bagay. Pakalat-kalat lang dyan. Baril mo, nandyan. O, tapos nakita yung mamahalin yung baril mo. Yung ano, di ba, yung bellboy. O, naisip nyo, pag kinuha niya yung baril mo, mabibenta niya yung magkano. Kay cellphone. O, hindi na papasok yun. Sumusweldo lang siya ng, magkano ba yung papatak minimum ngayon? Sabihin natin 10,000. Sumusweldo lang siya 10,000. Eh yung baril na nakuha niya sa'yo, pwede niya mabenta sa 100,000. Diba? So, kukunin niya na yun. Tapos alis na yun. Hindi na yung papasok uli. Hindi na yung magtatago na yun. So, kaya nabanggit dito yun na hindi pinahintulutan na maglagak ka kung kani-kanino lang. Liban na lang sa matinding dahilan. Pero nga, kung biglaan man, doon ka sa otoridad magpaiwan ng gamit. Doon sa otoridad, inshallah. Wala kang kamag-anak doon sa lugar na yun. So doon ka sa otoridad mag-iwan ng gamit, inshallah. Wa alayhi, fa in awda'aha indal ghair biudrin fatalafat lam yudman. Wa in kana bi ghairi udrin daman li ta'addihi wa tafritihi. Pero nga dito, yung mga nababanggit dito, ano pa naman totoo niyan, yung mga bagay dito disputable naman eh. Hindi to absolute. Ito yung mga pangunahing panuntunan. Pero pwede magkakaroon pa rin nga ng ano, yung halimbawa, di ba, yung may pinagkatiwala ka ng sira, magdedemanda ka. So paano magiging compensation, halimbawa? Ibabalik ba nila yung 100% na halaga nung nasira? O papalitan ba nila yun ng eksaktong ganun na nasira? At iba pang mga bagay. Pwede magkaroon dito ng ano, ng yung kung magdedemanda ka, magkakaroon ng iba't ibang desisyon yung judge. Yung kung inilagak mo yun sa iba pa, nang may dahilan at ito ay nasira, so maaring walang pananagutan daw yung pinag-iwanan mo ng gamit. Walang dahilan. Walang dahilan, walang pananagutan yung tao na yun. Pero kung nasira lang yun basta-basta dahil din sa kapabayaan, kung walang dahilan, basta lang siya nasira na kumbaga talagang pinabayaan din, so maaring meron ding pananagutan yung ano. So parang ano, di ba, conflicting. Kasi yung pangunahin dito, maaring walang pananagutan. Pero kung mapatutunayan mo na may kapabayaan talaga doon sa pinag-iwanan mo, na hindi naman tradisyonal na pinag-iwanan ng gamit, di ba? Yung katulad na binanggit kanina. Yung asawa, yung katulong, yung treasurer. So maaring meron pa ring pananagutan. Kung magkakaroon ito ng mapagtibay mo na meron siyang pagkukulang sa pangangalaga sa gamit mo. Kung mapagtibay mo na meron siyang pagkukulang sa pangangalaga sa gamit mo. Tiba-tiba pang mga bagay. So ito yung ano. Marami itong natukoy na mga panuntunan. So yung iba tutuloy na lang natin next week inshallah. Pero ano kasi ito medyo komplikado na ito. Yung kumbaga pagdedemandahan pagdating sa usapin ng pagpapatago ng gamit o kaya pagtitiwala ng gamit. Ito yung mga pangunahin. Pero nga, pwede magkakaroon dito ng demandahan, pwede magkakaroon ng investigasyon ng yung kumbaga paghahatol yung korte. Tapos sila na yung maghahatol sa bagay na ito. Inshallah. Parang ano ito kumbaga sa panahon natin ngayon, bihira nating nababalitaan na. Bihira nating nababalitaan kasi madalas ito nangyari nung unang panahon. Kasi wala namang pera nun Talagang dala-dala nilang mga gamit.
kumbaga literal na pera, ginto, silver, yun yung pinambibili nila ng mga paninda nila. Pero usually kapag maglalakbay naman yung tao, ang dala na lang naman niya pera na lang halos. At nasa bangko lang yun, nasa ATM, withdraw niya lang yun o kaya GCash at iba pa. Mas ito nung unang panahon, mas malaking problema. Ngayon yung mga gamit-gamit naman, mga physical na gamit, so dun siya maaring applicable ngayon, inshallah. Kaya mainam din na natalakay natin ito. Tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.